Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang i-comment mo kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na nakikinig sa isang kwentong maaring may pagkakahawig sa totoong buhay. Kaya halina, samahan mo ko sa isang istoryang puno ng sakit, pagmamahal, pagtataksil, at isang pagsubok na babago sa kapalaran ng isang buong pamilya. Hindi ipinanganak na mayaman si Leandro Vergara. Kung tutuusin, malayong-malayo ang kinalalagyan niya noon kumpara sa marangyang buhay na meron siya ngayon. Lumaki siya sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng ilog sa lumang bahagi ng Maynila. Ang ama niyang si Tomas ay isang karpinterong halos maghapon nang nakayuko sa kahoy, habang ang ina niyang si Isabel ay nagtitinda ng banana Q, kamote Q at kung ano-ano pang merienda sa harap ng eskwelahan para lamang may maihain sa mesa pagsapit ng gabi. Bata pa lamang si Leandro ay mulat na siya sa hirap. Hindi na bago sa kanya ang umuwi ng may butas ang tsinelas, ang manghiram ng lapis sa kaklase, at ang maghintay na maubos ang ulan bago makapasok sa silid-aralan dahil wala siyang payong. Pero bukod sa kahirapan, may isang bagay na malinaw niyang natutunan sa kanyang ama. Ang tunay na dangal ng tao ay hindi nasusukat sa laman ng bulsa, kundi sa paraan ng pagtrato nito sa kapwa. Anak, madalas sabihin ni Tomas habang pinupunasan ng pawis sa noo, pwedeng wala tayong pera pero huwag na huwag mong hahayaang maging marumi ang ugali mo. Maraming mayaman na mahirap ang pagkatao. Tumatanggo lamang si Batang Leandro noon, pero bawat salitang iyon ay malalim na naitanim sa kanyang isipan. Pagkatapos ng klase, hindi siya dumidiretso agad sa bahay. Madalas ay tumutulong siya sa isang kapitbahay na may pedicam. Manghurot ang may-ari noon, isang payat na lalaking laging ubos ang boses sa kakasigaw ng pasada pero hindi nawawalan ng ngiti. Doon unang natutong pumadyak si Leandro. Doon din niya unang nakita kung gaano kabigat ang buhay ng mga taong umaasa sa lakas ng katawan para mabuhay. Dahan-dahan lang iho, sabi ng manghurot nang minsang halos matumba si Leandro sa kanto. Hindi sapat na marunong kang pumadyak, kailangan marunong ka ring umintindi ng pasahero. Ang tao hindi lang dinadala sa paroroonan, minsan dinadala mo rin sila sa mas magaan na pakiramdam. Natawa si Leandro noon. Hindi niya pag-aanong naiintindihan ang ibig sabihin pero tinandaan niya iyon. Lumipas ang mga taon. Sa sipag, tiyaga at talino, nakapagtapos si Leandro ng kolehiyo sa kursong Civil Engineering sa tulong ng scholarship. Naging site worker muna siya, pagkatapos ay junior engineer hanggang sa unti-unti siyang nakilala sa husay sa pagdisenyo ng mga low-cost housing project. Isang maliit na kontrata ang naging daan upang makabuo siya ng sarili niyang kumpanya at mula roon ay sunod-sunod na ang magandang kapalaran. Pumasok siya sa real estate, transport terminals at kalaunan ay maging sa commercial developments. Ngunit kahit yumanan, hindi nagbago ang mga simpleng bagay na pinangahawakan niya. Hindi niya kinakahiya ang nakaraan niya. Sa katunayan, sa loob mismo ng kanyang pribadong opisina ay may nakasabit na lumang litrato niya habang nakatayo sa tabi ng isang kupas na pedicab. Iyon ang paalala niya sa sarili na anumang taas ng kanyang narating, minsan ay naging batang hinahabol lamang ang hinabukasan. Nakilala niya si Almira sa panahong nagsisimula pa lamang umangat ang negosyo niya. Hindi si Almira ang tipong hinuhulma ng sosyal na mundo. Mahinhin ito. Maganda sa simpleng paraan at higit sa lahat ay may pusong marunong makakita ng kabutihan sa tao. Isa itong volunteer noon sa isang simbahan na tumutulong sa mga batang lansangan at mga byudang walang kabuhayan. Sa unang pagkakita nila pa lamang ay humanga na siya sa paraan ng pagsasalita nito. Walang arte, walang yabang, ngunit puno ng talino at malasakit. Hindi mo kailangang maging mayaman para makatulong, sabi noon sa kanya ni Almira habang namamahagi sila ng lugaw sa evacuation center matapos ng isang malakas na bagyo. Minsan, sapat na ang presensya mo at respeto sa kapwa. Ngumiti si Leandro. Pero mas mabuti sigurong may kaya para mas marami pang matulungan. Pwede rin, sagot ni Almira, basta hindi mawawala ang puso sa gitna ng pera. Doon nagsimula ang lahat. Nang magpakasal sila,
Inakala ni Leandro na ang pagyaman niya ay magiging daan para maiangat ang buong pamilya. Ang kanyang inang si Doña Severina, na nooy hindi pa naman lubos ang maluho, ay dinala niya sa mansyon para hindi na mahirapan. Ang kapatid niyang si Romulo, na palaging bigong makapagtapos ng mga negosyong sinisimulan, ay paulit-ulit niyang binigyan ng pagkakataon. Nang mag-asawa si Romulo kay Cresida, tinulungan pa niya silang makapagpundar ng sasakyan at puhunan. Maging ang mga pamangkin niyang sina Jethro, Mirel at Silas ay pinag-aral niya sa mamahaling eskwelahan. Noong una, masaya pa ang lahat. May pasasalamat pa. May paggalang pa. Pero dahan-dahan, may nagbago. Habang lumalaki ang yaman ng pamilya Vergara, tila unti-unti namang nanliliit ang pagtingin ng ilan sa kanila sa ibang tao. Si Doña Severina ay nasanay ng utos ng utos. Si Romulo ay naging mayabang sa mga supplier at empleyado. Si Cresida ay nahilig sa mga imported na bag, sapatos at alahas na hindi naman niya pinagpaguran. Ang mga pamangkin naman ay lumaking akala mo'y ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Isang tanghali, habang papasok si Leandro sa mansyon, narinig niya sa may lanay ang tinig ng pamangkin niyang si Mirel. "Yaya Belen, pakibilisan nga! Ano ba yung juice na yan? Hindi ba pwedeng malamig talaga? Ang bagal-bagal mo!" Napahinto si Leandro. Si Belen, ang matagal ng kusinera nila, ay halos 50 anyos na. Matagal na itong nagsisilbi sa pamilya at hindi kailanmang nagreklamo kahit gaano kabigat ang trabaho. Ngunit ngayon ay nakayuko lamang ito habang hawak ang tray. "Pasensya na po hiha," mahina nitong sabi. "Kakakuha ko lang sa ref." "Hindi dahilan yan," sinit ni Cresida habang inaayos ang kanyang mamahaling hikaw. "Kung hindi mo kayang sumunod ng maayos, marami diyang iba." Tahimik lang si Leandro noon, ngunit may kirot na sa dibdib niya. Hindi iyon ang unang beses. Minsan, nakita niyang sinigawan ni Romulo ang driver nilang si Orly dahil 5 minuto daw na late sa pagsundo sa kanya. Isa pang beses, narinig niya si Doña Severina na pinagtatawanan ang bagong uniforme ng hardinerong si Pabling. Sinasabing mukha daw itong palengkerong naligaw sa mansyon. Kahit ang gwardyang si Rogelio ay hindi ligtas ng panliliit ng mga ito. Ang mas masakit, tila unti-unti ring ipinararamdam ng mga ito kay Almira na isa lamang itong dekorasyon sa bahay at hindi tunay na may bahay ng mansyon. Dahil hindi mahilig si Almira sa branded na damit, high society tea parties at mga intriga ng mga mayayaman, madalas siyang maliitin ng biyenan at hipag. "Almira," minsang sabi ni Doña Severina sa hapagang kainan habang naroon ang ilang bisita, "kung gusto mong mas bagay ka sa pangalan ng Vergara, kailangan mong matutong umasta, hindi yung para kang galing pa rin sa outreach program." Tahimik ang buong hapag noon, ngunit halip na mapahiya, mahinong sumagot si Almira. "Mas gugustuhin ko pong maalala bilang taong may malasakit kaysa bilang babaeng maraming alahas pero salat sa paggalang." Biglang tumahimik si Cresida. Si Romulo ay napairap. Si Doña Severina ay napahigpit ang hawak sa kubyertos. Nakita iyon ni Leandro at doon niya lalong naunawaan na si Almira lamang ang tanging taong hindi nalalason ng kanilang kayamanan. Nang gabing iyon, nasa balkonahe silang mag-asawa, kapwa tahimik na nakatanaw sa ilaw ng lungsod. "Napapansin mo rin ba?" tanong ni Leandro. "Matagal na, pero ayokong ako pa ang pagmumulan ng gulo sa pamilya mo." Hindi ito simpleng ugali, Almira. Parang nakakalimutan na nila kung saan sila nanggaling. Tiningnan kasi ni Almira. "At ikaw, nakakalimutan mo ba?" Napangiti si Leandro, ngunit mapait. "Araw-araw kong inaalala." "Kung ganon," malumanay na sabi ni Almira, "darating ang panahon na kailangan mong ipaalala rin yun sa kanila." Hindi sumagot si Leandro, ngunit sa mga salitang iyon, may kung anong nabuo sa isip niya. Makalipas ang ilang linggo, lalo pang tumindi ang kanyang mga pagdududa.
Isang gabing hindi niya inaasahang makakauwi ng maaga, napadaan siya sa mini lounge sa ikalawang palapag. Naroon sina Romulo at Crisida, hindi nila alam na nasa madilim na bahagi ng hallway ang kuya niyang si Leandro. Kapag tuluyan ng satin napunta ang North Property, pwede na tayong magpatayo ng resort, sabi ni Romulo habang umiinom ng whiskey. Tumawa si Crisida. Basta siguraduhin mo lang na hindi tayo mauunahan ni Almira. Alam mo namang si Leandro kapag lumambot ang puso, sa asawa rin kakampi. Ano ngayon? Pamilya pa rin kami. Kami ang dapat makinabang sa lahat ng pinagpaguran niya. Kung tutuusin, bulong ni Crisida. Parang masyado pa nga siyang mabait, na hindi niya alam pinag-uusapan na siya ng mga tao. Baka isang araw, bumagsak na lang siya sa sobrang pagod at tayo rin ang sasalo sa lahat. Natigilan si Leandro. Hindi lamang pera ang narinig niya sa mga salitang iyon, kundi kasakiman. Hindi siya agad pumasok sa silid. Dumiretso siya sa garahe. Doon, sa isang sulok na bihira ng buksan, nakita niya ang isang lumang metal box na matagal nang nakatago. Nang buksan niya iyon, naroon pa rin ang lumang cap, punit na tuwalya at lisensyang pansamantala na ginamit niya noong binata pa siya sa pamamasada ng pedicab. Maya-maya ay sumunod si Almira. Hawak ang isang baso ng tubig. "Dito ka pala," sabi nito. Tahimik niya ipinakita ni Leandro ang laman ng kahon. Napahinga ng malalim si Almira. "Ibig mong sabihin?" "Gusto kong makita," putol ni Leandro, "kung paano nila tratuhin ang isang taong hindi nila mapapakinabangan." "Leandro! Hindi ko na kayang hulaan lang, Almira. Gusto kong makita sa sarili kong mga mata." Natahimik si Almira. Ilang sandali pa, lumapit ito at marahang hinawakan ang kanyang kamay. "Kung gagawin mo yan," sabi nito, "siguraduhin mong handa ka sa sakit ng katotohanan." Tumingin si Leandro sa lumang cup at sa kupas na tuwalya. Sa loob-loob niya, alam niyang may mabigat na unos na darating sa kanilang buhay. Ngunit sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, malinaw na rin sa kanya na hindi na sapat ang magbulag-bulagan. At sa gabing iyon, habang tahimik ang buong mansyon at ang kanyang pamilya ay mahimbing na natutulog sa gitna ng karangyaan, sinimulan ni Leandro Vergara ang plano na babago ang kapalaran nilang lahat. Bago tayo tuluyang lumalim sa susunod na yugto ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo na patuloy na nakikinig. I-comment mo naman kung anong oras ka nanonood at kung nasa bahay ka ba, nasa trabaho, o nagpapahinga lang. Minsan kasi ang mga kwentong ganito ay mas tumatama kapag tahimik ang paligid at handa ang pusong makiramdam sa bigat ng bawat pangyayari. Pagkatapos ng gabing iyon sa garahe, hindi na nakatulog ng maayos si Leandro Vergara. Magdamag siyang nakaupo sa tabi ng bintana ng kanyang private study habang nakatanaw sa malawak na hardin ng mansyon. Sa labas ay tahimik ang paligid, ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay tila may mabigat na bagyong unti-unting lumalakas. Hindi na iyon basta hinala. Hindi na iyon simpleng kutob ng isang lalaking napapagod sa pagiging provider ng pamilya. Matapos niyang marinig ang pag-uusap ni Romulo at Crisida, isang malinaw na katotohanan ang tumama sa kanya. Marami sa mga taong itinuring niyang responsibilidad ay hindi na marunong tumingin sa kanya bilang tao. Para sa kanila, isa na lamang siyang pinagmumulan ng pera, luho at kapangyarihan. Ngunit kahit ganon, hindi pa rin naging madali para kay Leandro ang susunod niyang hagbang. Pamilya pa rin niya ang mga ito. Ina niya si Doña Severina. Kapatid niya si Romulo. Mga pamangkin niya sina Jethro, Mirel at Silas. Kahit gaano kapait ang katotohanan, mahirap tanggapin na ang mismong mga taong minsan niyang ipinaglaban at pinagsumikapang iahon sa hirap ang siya ring unti-unting nawawalan ng puso. Pagsikat ng araw, nauna siyang bumangon kaysa karaniwan. Tahimik siyang nagtungo sa service area kung saan abala si Belen sa paghahanda ng almusal para sa buong bahay. Pagkakita nito sa kanya, ay bahagya itong nagulat. "Sir Leandro, ang aga niyo o," sabi Belen habang pinupunasan ng kanyang kamay sa apron. "May itatanong sana ako, Belen," hamahinaw ni sagot ni Leandro. "Pero gusto ko, sasabihin mo ang totoo." Napatigil si Belen. Halatang nanikip ang dibdib nito. "Sir, may problema po ba?"
Tungkol sa bahay na ito, sa pakikitulong sa inyo, sa mga nangyayari rito kapag wala ako. Hindi agad nakasagot si Belen. Tumingin muna ito sa paligid, wari baka may makarinig. Maya-maya ay lumahan itong umupo sa isang maliit na bangkito sa gilid ng kusina. Sir, ayoko po nang magsumbong, pero matagal na po talagang mabigat dito. Hindi lang po ako, pati na rin sina Orly, Pabling, Rogelio, kahit si Mang Serapin na sobrang tagal nang nagtatrabaho sa inyo, madalas na ring napapahiya. Lalong tumindi ang tikom ng panga ni Leandro. Anong ibig mong sabihin? Humugot ng malalim na hininga si Belen. Sir, kapag wala po kayo, ang trato nila sa amin parang hindi tao. Si Ma'am Crisida po, isang beses lang na masobrahan ng alat ang supas, pinagbantaan na palalayasin. Si Sir Romulo po, minsan binato ang susi ng kotse kay Orly dahil 5 minuto raw na late ang aircon. Si Doña Severina po, lagi pong may insulto. Minsan po pati pananamit namin pinupuna na parang ang dumi-dumi namin. Natahimik si Leandro. Hindi siya agad nagtanong. Hinayaan niyang sumalita si Belen habang unti-unting lumilinaw ang lawak ng problema sa loob mismo ng tahanan niya. Minsan po, dagdag ni Belen, kahit si Ma'am Almira, hindi rin ligdas. Hindi lang siya sumasagot kaya hindi halata, pero madalas siyang laitin ng patago. Napapikit si Leandro sandali. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Dahil sa loob ng maraming taon, si Almira ang laging nagtitimpi. Hindi dahil mahina ito, kundi dahil ayaw nitong maging dahilan ng hidwaan. At ngayon, malinaw na sa kanya na ang katahimikan ng kanyang asawa ay hindi tanda ng kawalan ng problema, kundi bunga ng matagal na pagtitiis. Paglabas niya ng kusina, nadaanan niya sa hardin si Mang Serapin na nag-i-inspect ng ilang halaman. Ito ang pinakamatanda sa mga tauhan nila sa bahay. Halos kasama na ito sa buhay ni Leandro simula noong unang umangat ang negosyo niya. Mang Serapin, tawag niya. Lumingon ang matanda at agad yumuko ng bahagya. Magandang umaga, sir. Maglakad tayo. Tahimik silang naglakad sa gilid ng garden path. Ilang segundo ring walang nagsalita hanggang sa si Leandro na ang nagbasag ng katahimikan. Mang Serapin, gusto kong sabihin mo sa akin ang hindi kayang sabihin ng iba. Napatingin sa kanya ang matanda. Alam nitong hindi karaniwang tanang iyon. Sir Leandro, maingat nitong sambit. Handa po ba kayong marinig? Tumanggo si Leandro. At doon na nagsalita si Mang Serapin. Isa-isa nitong ikinuwento ang mga pangyayaring matagal nang nangyayari sa mansion. Paano madalas paglaruan ni Jethro ang mga delivery rider at gawing biro ang mga ito? Paano sinabihan minsan ni Mirel ang isang labada staff na amoy mahirap ang kamay nito? Paano si Silas na bunso, ngunit mabilis matuto ng kayabangan, ay nag-upload minsan ng video ng isang matandang street sweeper at tinawang na pangit ng buhay? Paano si Romulo ay ilang beses nang gumamit ng pangalan ni Leandro upang makapanlamang sa mga supplier? At higit sa lahat, paano unti-unting naging malamig at mapagmataas si Doña Severina sa lahat ng hindi niya kauri? Sir, mahina ngunit direksyong sabi ni Mang Serapin. Hindi na po ito simpleng pagpapalaki sa sarili. Parang nawawala na po sa kanila ang hiya, hindi sumagot si Leandro. Ngunit sa isip niya, tila isa-isang bumabalik ang maraming tagpo na noon ay pinalalampas lang niya dahil sa pagod, dahil sa tiwala, o dahil sa pag-aasang kusaring maaayos ang lahat. Bandang tanghali, nagkulong siya sa kanyang opisina at ipinatawag si Gisela, ang kanyang personal assistant na kilala sa pagiging maingat, matalino at tahimik. Matagal na niyang pinagkakatiwalaan si Gisela sa pinakamahalagang transaksyon ng kumpanya dahil alam niyang hindi ito nadadala sa takot o silaw sa pera. Pagpasok ni Gisela, nakita nitong seryoso ang mukha ng kanyang amo. Sir, may kailangan po ba? Isara mo ang pinto, sabi ni Leandro. Nagsara si Gisela at umupo sa harap nito. May ipapagawa ako sa iyo at gusto ko walang makakaalam, kahit si Romulo, kahit si Mama, kahit sino sa bahay na ito. Napatanggo si Gisela. Ano po yun? Kinuha si Leandro ang isang maliit na notepad at nagsulat ng ilang pangalan at detalye.
Kailangan ko ng isang lumang pedicab. Totoong ginagamit sa pasada. Humanap ka rin ng simpleng damit, lumang tsinelas, lumang cap, at gusto ko maihanda mo lahat bago magtapos ang linggong ito. Nagulat si Gisela ngunit hindi nagpahalata. Sir, may proyekto po ba tayo? Tumingin si Leandro sa kanya ng diretsyo. May susubukin ako. Ilang sandali siyang nanahimik bago idinagdag. At kapag tama ang hinala ko, may matatapos na isang mahabang panahon ng pagpapanggap sa bahay na ito. Hindi na nagtanong si Gisela. Sanay itong hindi inuusisa ang hindi pa handang sabihin ng amo nito. Ngunit bago ito lumabas, may isa pa itong sinabi. Sir, kung gusto niyo pong malaman, matagal ko na rin pong napapansin ang pagbabago sa pamilya ninyo. Ayoko lang pong mauna. Bahagyang napangiti si Leandro, ngunit halatang mabigat pa rin ang loob niya. Kaya nga ikaw ang pinili ko. Kinagabihan, nagkaroon ng hapunan sa mansion kasama ng ilang bisitang konektado sa social circle ni Cresida. Nandoon sina Verna Salcedo at Dindong Kasim, kapwa kilala sa lipunan bilang mahilig sa chismis at pa-impress na pamumuhay. Si Almira ay tahimik lamang, habang si Cresida, gaya ng dati, ay abala sa pagpapakitang gilas. Ay nako, Verna, sabi ni Cresida habang itinatanhal ang bagong imported niyang centerpiece. Special order pa ito, hindi basta-basta makukuha, galing Europe. Talaga? Pakunwaring hangha ni Verna. Bagay na bagay dito sa mansion, kailangan talagang presentable. Iba na kapag may pangalan. Napatingin si Leandro kay Almira, nakita niyang halos hindi ito kumakain. Tahimik lamang itong nakikinig. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Rogelio para ibalita na may isang matandang lalaki raw sa gate na humihingi ng tulong para sa gamot ng apo nito. Hindi pa natatapas magsalita ang gwardya ay parang napasimangot na si Doña Severina. Bakit pinasok mo pa ang usapang ganyan dito sa hapag? Matalim nitong sabi. Sabihin mong umalis na. Ang daming modus ngayon. Sabi po niya kahit konting pagkain lang po sana. Mahinang dagdag ni Rogelio. Hindi ito charity hall. Putol ni Romulo. Baka mamaya pinagmamasdan na niya ang loob ng bahay. At tumawa pa si Jethro. Oo nga, baka bukas may kasama ng akyat bahay. Napahigpit ang hawak ni Almira sa baso. Paano kung totoong pangangailangan? Ayaw mo ba talagang tumigil sa kakaawa sa lahat? Singhal ni Cresida. Hindi porket marunong kang mahabag, tama ka na agad. Hindi rin naman porket nakadesente kayo, tama kayo agad. Mahina ngunit malinaw na sagot ni Almira. Natahimik ang hapag. Si Leandro ay hindi nagsalita, ngunit sa loob-loob niya, parang may patak na naman ng apoy na nadagdag sa namumuong desisyon. Pagkatapos ng hapunan, lumapit sa kanya si Almira sa kanilang silid. Hawak nito ang isang supot na may tinapay at kaunting gamot. Ako nang magpapabigay dun sa matanda, sabi nito. Hindi mo kailangang gawing mag-isa yan, sagot ni Leandro. May mga pagkakataon, malungkot na sabi ni Almira, na kahit sa loob ng sariling bahay natin, kailangan pa ring may isang taong manatiling tao. Hindi sumagot si Leandro. Tinitigan lamang niya ang asawa. Sa maraming taon nilang pagsasama, ngayon lamang niya ganap na nakita kung gaano kalaking bahagi ng dignidad ng bahay na ito ang nakasalalay sa katahimikan at kabutihan ni Almira. Kinabukasan ay nagsimula na ang paghanda. Tahimik na inihatid ni Isela sa lumang bodega ng isa sa mga lumang transport property ni Leandro ang mga gamit. Nandoon na ang pedicab. Luma, may kalawang sa gilid, ngulit matibay pa. Sa unang tingin ay wala itong ipinagkaiba sa daan-daang pedicab na bumabaybay araw-araw sa maiinit at mausok na kalsada ng lungsod. Kasama sa bodega si Attorney Benicio Talampas, ang matagal ng abogado at legal advisor ni Leandro. Isa ito sa ilang taong lubos na nakakaalam ng ugali at pinanggalingan ng negosyante. Kapag lumabas ang katotohanan, hindi na mababawi ang ilang relasyon, tanong ni Attorney Benicio, habang pinagmamasdan si Leandro na sinusukat ang lumang jacket. Oo, matatag niyang sagot. Kapag lumabas ang katotohanan,
hindi na mababawi ang ilang relasyon. Mas masakit ang manatiling bulag, sagot ni Leandro. Kung may pagmamahal pa talaga sila, lilitaw iyon kahit sa harap ng isang pulubing pedicab driver. Kung wala, mas mabuting malaman ko na ngayon. Lumapit si Isela at inabot ang isang maliit na salamin. Sir, handa na lahat. Dahan-dahang sinuot ni Leandro ang kupas na damit. Tinanggal niya ang mamahaling relo. Inalis ang wedding ring at itinago muna sa bulsa. Isinuot ang lumang cap. Inayos ang peke at bahagyang magulong balbas. Nang humarap siya sa salamin, halos hindi siya makilala. At sa loob ng ilang sandali, tila bumalik ang binatang Leandro. Yung batang pumapadyak sa init ng araw, sumasabit ang tsinela sa putik, at natutong tiisin ang pangmamaliit ng mundo nang hindi nawawala ang dangal. Ngulit ngayon, mas mabigat ang dahilan ng pagbabalik na iyon. Bago siya umalis, tinawagan niya si Almira. Handa na ako, sabi niya sa telepono. Sa kabilang linya ay saglit na katahimikan, saka marahang sinalita si Almira. Mag-ingat ka, at kahit anong makita mo, tandaan mong hindi lahat sa paligid mo ay katulad nila. Napatingin si Leandro kina Isela at Attorney Benicio, pagkatapos sa lumang pedicab. Alam ko, mahinang sagot niya. Maya-maya, dahan-dahang umusad ang pedicab palabas ng bodega. Walang escort, walang aircon, walang katawaning seguridad, walang karangyaang sumasabay sa iba't kilos ng isang bilyonaryo. Sa halip, naroon lamang ang isang lalaking handang durugin ang sariling yabang upang ilantad ang yabang ng iba. Habang papalapit siya sa mansyon na siya ring itinayo niya mula sa dugo, pawis at mga gabing walang tulog, unti-unting bumigat ang kanyang paghinga. Sa di kalayuan ay tanaw na niya ang mataas na gate, ang malapad na driveway, ang mga ilaw sa balkon niya na dati ay simbolo lamang ng tagumpay. Ngayon, iyon na rin ang magiging entablado ng pinakamapait niyang pagsubok. At bago pa man siya tuluyang makarating sa tapat ng kanilang tahanan, alam ni Leandro Vergara na pagdating niya roon bilang isang hamak na pedicab driver, hindi na lamang ang asal ng kanyang pamilya ang mabubunyag, kundi ang tunay na laman ng kanilang mga puso. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang muling mag-iwan ng komento kung anong oras mo ito pinapanood at kung ano ang nararamdaman mo sa mga nangyayari kay Leandro at Almira. Minsan kasi habang nakikinig tayo sa isang kwento, para na rin tayong humaharap sa mga taong kilala natin sa totoong buhay. Mga taong mabait sa harap mo pero iba ang ugali kapag wala ng pakinabang. So tara, ituloy natin ang yugto kung saan tuluyan ng mahuhubaran ng maskara ang isang pamilyang nabuhay sa luho, ngunit nakalimot sa kahihiyan. Pagdating ni Leandro Vergara sa tapat ng sarili niyang mansyon sakay ng luma at maingay na pedicab, tila biglang bumigat ang hangin sa kanyang paligid. Kanina lamang ay nasa lumang bodega siya, nakatingin sa salamin habang nakabihis tila isang pobre na namamasada sa kalsada. Ngayon ay nasa mismong gate na ng kanilang tahanan na siya rin ang itinayo, ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, wala siyang anumang pagkakilanlang hawak maliban sa kanyang balat, pawis at tiyagang subukin ng kanyang pamilya. Huminto siya sa gilid ng gate at bahagyang idinaba ang ulo, gaya ng karaniwang taong sanay iwasan ang tingin ng mayayaman. Sa guardhouse naman ay naroon si Rogelio. Pagtingin nito kay kanya, lumabas agad ang gwardya at lumapit. Manong, may kailangan po ba kayo? Magalang na tanong nito. Sa sandaling iyon ay bahagyang naluha si Leandro sa loob-loob niya dahil kahit hindi siya nakilala ni Rogelio, may respeto pa rin sa tinig nito. Nagkunwari siyang paos nang sumagot. Boss, pasensya na. Baka pwede po sana akong makisuyo. Baka may kahit anong trabaho dyan. Kahit maglinis lang ng bakuran o magbunot ng damo, kailangan ko lang po ng konting pangkain. Nag-alangan si Rogelio at tumingin sa loob ng compound. Hintay lang po kayo rito. Tatanungin ko kung sino ang pwedeng kumausap sa inyo. Salamat, bossing, sagot ni Leandro, bahagyang yumuko. Bago pa man makapasok si Rogelio, ay biglang may dumuting na itim na sasakyan mula sa driveway.
Bumaba roon si Jethro, suot ang mamahaling polo at bagong sneakers, hawak ang cellphone na tila walang ibang inaatupag kundi mag-scroll. Pagtingin niya sa pedicab at sa marungis na lalaki sa tabi nito, ay agad siyang napangiwi. "Ano to?" sabi niya. "Bakit may ganyan sa harap ng bahay?" "Sir Jethro," sagot ni Rogelio, "naghahanap lang po ng trabaho. Baka raw pwedeng maglinis o tumulong kahit sandali." Tumaas ang isang kilay ni Jethro. "Sa dami ng bahay sa subdivision, dito pa talaga? Hindi ba halatang hindi siya bagay rito?" Hindi nagsalita si Leandro. Bahagya lamang niyang ibinaba ang tingin, pero sa dibdib niya ay ramdam niyang unti-unti nang nangangalit ang kanyang kalooban. Sumingit pa si Jethro. "Paano kung modus yan? Kunwari, mahirap, tapos mamaya may kasabwat ng papasok. Kuya Rogelio, paalisin niyo nga." Hindi pa man nakakasagot si Rogelio, ay dumating naman si Mirel mula sa main door. Bit-bit ang maliit na designer bag at may suot na salaming pang-araw kahit hindi naman ganun kaitim ang araw. Nang makita niya ang lalaki ay agad niyang tinakpan ng ilong. "My gosh, Kuya Jethro, ano ba yan? Bakit amoy kalye dito?" "May namamalimos," sagot ni Jethro sabay tawa. "Baka gusto mong isakay sa kotse mo." "Kadiri ka naman," sagot ni Mirel. "Kuya Rogelio, ano bang trabaho niyo rito? Hindi niyo ba kayang protektahan ng gate? Tingnan mo nga, baka mamaya kung sino-sino na lang ang dumarating." Narinig ni Leandro ang bawat salita na tila kutsilyong marahang bumabaon sa kanyang dibdib. Hindi dahil ngayon lang siya nakarinig ng pangmamaliit, kundi dahil ang mga salitang iyon ay nanggagaling sa mga batang minsan niyang binuhat, pinaaral at pinagsilbihan ng walang kapalit. Pilit siyang nagpakatatag. "Pasensya na po," aniya sa paos na boses. "Nagbabakasakali lang po sana. Kahit tira pong pagkain, sapat na." "Wala kaming feeding program dito," malamig na sagot ni Mirel. "At huwag na huwag kang lalapit sa loob. Alam mo ba kung gaano kamahal ang sapatos ko?" Tumawa si Jethro. "Baka 1 buwang pasada ang halaga niyan." Biglang sumikip ang lalamunan ni Leandro, ngulit na natili siyang tikom ang bibig. Sa loob ng bahay, abala sina Cresida at Doña Severina sa paghahanda para sa isang mahalagang bisita kinagabihan. Isang negosyante na dapat sana ay kausap ni Leandro para sa bagong project, ngunit hindi nila alam na matagal nang ipinagpaliban iyon ni Isela sa lihim na utos ng kanyang amo. Sa isip ng pamilya, ordinaryong araw lamang iyon ng pag-aarte sa karangyaan. Ngulit ilang minuto matapos ang pangmamaliit ni na Jethro at Mirel, nagpumilit si Rogelio na sabihan man lang ang mga nasa loob tungkol sa matandang lalaki na nasa gate. Hindi man niya kayang suwayin ng mga amo, hindi rin naman pinayagan ng kanyang konsensya na basta na lamang itaboy ang isang gutom na tao. Pagpasok niya sa foyer, ay nasalubong niya si Cresida. "Ano na naman?" Iritadong tanong nito. "Ma'am," maingat na sabi ni Rogelio, "may matandang pedicab driver po sa labas. Nanghihingi po sana ng kahit anong trabaho o kabigad." Hindi pa tapos ang sinabi ng gwardya ay biglang napatiis na ng boses si Cresida. "At dito mo pa talaga sinabi sa akin? Hindi ba obvious na paalisin mo na agad?" "Mukha naman po kasi siyang totoong nangangailangan." "Totoo o hindi, wala akong pakialam. Dami ng oportunista mayon. Isa pa, may darating tayong bisita mamaya. Ayokong may nakapambahay na hamak sa tapat ng mansyon." Narinig iyon ni Doña Severina mula sa sala at dahan-dahan itong lumapit, hawak ang tasa ng tsaa. "Anong kaguluhan ito?" "May kung anong pedicab driver sa harap, namamalimos." Sumingan ng banda. "Kung ganon, bakit hindi pa napaalis?" Nagpigil si Rogelio. "Donya, humihingi lang po sana ng pagkain." Ngunit lalo lamang tumalim ang mukha ni Doña Severina. "At bakit tayo ang dapat magpakain? Hindi porket mayaman kami, obligasyon naming saluhin ang lahat ng mahihirap. Sabihin mo sa kanya, maghanap siya ng ibang bahay. Hindi bagay ang mga ganyang tao rito." Sa sandaling iyon ay nakababa na rin si Romulo mula sa 2nd floor, abala sa pag-aayos ng mamahaling relo sa kanyang pulso. "Anong meron?" "May pulubing ayaw umalis sa labas," sagot ni Cresida. Napatawa si Romulo. "O baka scout ng magnanakaw. Huwag niyong maliitin ang mga ganyan. Minsan mas mapanlin lang pang mukhang kawawa." "Paalisin niyo na," madiing sabi ni Doña Severina.
Sa kusina, narinig ni Belen ang pag-uusap at napapikit na lamang. Naalala niya ang mga sinabi ni Leandro nung nakaraan at biglang nagduda siya kung may kinalaman kaya ito sa kakaibang katahimikan ng amo nitong ilang araw nang nagmamasid. Ngunit hindi siya nagsalita. Hindi pa niya alam ang buong katotohanan. Sa labas naman, nanatiling nakatayo si Leandro sa tabi ng kanyang pedicab. Pinapawisan na siya sa ilalim ng kupas na kap. Ilang sandali pa ay lumabas si Romulo na may kasama sina Jethro at Silas. Ang bunso, si Silas, ay may hawak pang cellphone at halatang natutuwa sa sitwasyon. "Uy, ayan na naman yung mamang pulubi," sabi ni Silas. "Kuya, i-video ko nga." "Subukan mo," sagot ni Jethro na natatawa rin. Lumapit si Romulo kay Leandro at tinignan nito mula ulo hanggang paa na tila isang bagay lamang na di karapat-dapat tumayo sa kanilang harapan. "O Manong," sabi nito, "narinig mo naman siguro. Umalis ka na. Hindi ito terminal, hindi ito kainan, at lalong hindi ito lugar ng mga tulad mo." Nag-angat ng tingin si Leandro at nagpigil ng galit. "Sir, kahit konting tulong lang po sana. May sakit po ang apo ko." "Gasgas na yung linya na yan," matigas na sagot ni Romulo. "Huwag mo kaming ginagawang tanga." "Sir," mahinang sabi ni Leandro, "kahit tira na lang pong pagkain." "Walang tira para sa'yo. At huwag ka nang makulit, nakakaabala ka." Natawa si Silas at itinutok pang cellphone sa mukha ng matanda. "Content to. Caption, pedicab driver tries to enter mansion." Bago pa lumala ang sitwasyon, biglang bumukas ang pinto ng main entrance at lumabas si Almira. Hindi niya agad nakita kung sino ang lalaki, ngunit nang napansin niya ang paraan ng pakikipag-usap ng pamilya, agad siyang napahinto. "Anong nangyayari rito?" tanong niya. "Ay, eto na naman si Santa Almira. May bagong kakaawa ang aalagaan." Hindi pinansin ni Almira ang biro. Tinitigan niya lamang ng makandang pedicab driver. Basang-basa ito sa pawis, kupas ang damit, at halatang gutom. Kung saan namang dahilan ay tila may pamilyar sa tindig nito, ngunit hindi niya mawari. Lumapit siya rito. "Kayo po ba ay umiinom ng damot?" Bahagyang yumuko si Leandro. "Minsan lang po ma'am kapag may pambili." Lalong lumambot ang mukha ni Almira. "Sandali lang po." "Ano ba Almira?" Sita ni Doña Severina mula sa pinto. "Huwag mo nang kausapin. Kung gusto mong mamigay, doon ka sa labas ng subdivision." Ngunit hindi siya nagpadaig. Tumingin siya sa biyanan at sa ipapa. Hindi nakakabawas ng pagkatao ang pag-abot ng pagkain sa gutom. Hindi rin nakakadagdag ng talino ang pagiging uto-uto. Malamig na sagot ni Cresida. Huminga ng malalim si Almira at mariing tumingin sa kanilang lahat. Mas nakakatakot ang maraming pera pero walang awa. Dahil ang ganyang puso, kahit gaano kalaki ang bahay, nananatiling marumi. Tahimik na bumagsak ang mga salitang iyon sa harapan ng lahat. Pati si Rogelio ay napayuko. Hindi na nakapagsalita agad sina Jethro at Mirel, ngunit si Romulo ay napairap. "Napaka-dramatic mo talaga." Pumasok si Almira sa kusina at ilang sandali lang ay lumabas na may dalang supot na pagkain, bote ng tubig at maliit na kahon ng gamot para sa ubo. Inabot niya iyon sa matanda. "Pasensya na po sa nangyari, hindi po lahat ng nasa bahay na ito ay pare-pareho ng pag-iisip." Sa sandaling iyon ay muntik nang mabasag ang pagpipigil ni Leandro. Kung hindi lamang siyang sanay magtago ng damdamin, baka tuluyan na siyang napatingin ng matagal sa asawa at nabisto ang lahat. Ngulit pinalatili niyang paos at payak ang kanyang boses. "Maraming salamat po ma'am, hindi ko po makakalimutan ang kabutihan niyo." Ngulit tila hindi pa ito sapat para sa pamilya. Sa sobrang irita ni Cresida, ay nag-utos ito kay Belen na magpabuhos ng tubig sa tapat ng gate para raw linisin ang dumi at amoy. Hindi agad kumilo si Belen, kaya si Romulo na mismo ang sumigaw kay Orly na paandarin ng isang sasakyan palapit para matakot ang matanda at mapaurong. Napanting ang tenga ni Almira. "Tama na, nakakahiya na kayo. Kung nahihiya ka, ikaw ang umalis dito kasama niya." Hindi sumagot si Almira. Nangingilid lamang ang luha sa kanyang mga mata dahil iyon ang unang pagkakataong lantaran siyang pinahiya ng biyenan sa harap ng mga tauhan at ng isang dukang tao. Tahimik na sinaksihan iyon ni Leandro at doon niya natiyak ang pinakamasakit na katotohanan. Hindi na ito simpleng pagiging maluho o pihikan.
Ang pamilya niyang matagal niyang kinunsinte ay lubusan ng nawalan ng paggalang sa tao. Wala na sa kanila ang hiya, awa at pasasalamat. Sa halip, ang laman ng kanilang mga puso ay yabang, paghamak at maling paniniwala na ang karangyaan ay nagbibigay sa kanila ng karapatang yurakan ang ibang mas mababa ang estado. Dahan-dahan niyang kinuha ang supot ng pagkain mula kay Almira at isinabit iyon sa gilid ng pedicab. Hindi na siya nagsalita pa. Yumuko lamang siya at marahang pinadyak ang sasakyan palayo sa gate. Habang papalayo siya, narinig pa niya ang mahinang tawanan nila Jethro at Silas, ang inis na boses ni Crisida, at ang matalas na sermon ni Doña Severina kay Almira. Ngunit higit sa lahat, bit-bit niya ang mabigat na alaala ng isang umagang hindi niya kailanman malilimutan. Pagdating niya sa dulo ng kalsada, huminto siya sa lilim ng isang acacia tree. Doon niya inilabas ang cellphone na lihim na nakatago sa ilalim ng kanyang kupas na jacket. Isang pindot lang, tumawag siya kay Gisela. "Sir?" Agad na sagot ng assistant. Tahimik muna si Leandro ng ilang segundo bago nagsalita sa boses na halos pigil ang galit. "Ihanda mo ang lahat." "Ano pong ibig niyong sabihin?" "Ipatawag si Attorney Benicio. I-ready ang conference room sa Grand Hall. I-freeze lahat ng supplemental accounts na ginagamit ni na Romulo at Crisida. At gusto ko, bukas ng umaga, nasa bahay ang lahat. Walang dahilan, walang lusot." Sa kabilang linya ay sandaling katahimikan, sa kamaranhang sumagot si Gisela. "Naiintindihan ko po, sir." Inidagdag ni Leandro. "At isa pa, kunin mo lahat ng security recording sa harap ng mansion ngayong araw. Gusto kong may ebidensya ako ng bawat salita, bawat tawa, bawat pambabastos." "Gagawin ko po agad." Ibinaba ni Leandro ang tawag at napatingala sa kalangitan. Mainit ang araw, ngunit mas mainit ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon ng pagbibigay, pagtitiis at pananahimik, malinaw na sa kanya ang dapat gawin. Hindi na niya babalikan ang araw na iyon bilang isang simpleng pagsubok lamang. Tapos na ang pagsusuri. Tapos na ang pagbibigay ng benepisyo ng duda. Ang susunod na mangyayari ay hindi na paghahanap ng katotohanan, kundi pagharap ng kanyang pamilya sa bunga ng kanilang tunay na pagkatao. At habang muling pinapadyak ni Leandro ang lumang pedicab palayo sa kalsadang minsang simbolo ng kanyang tagumpay, isa lang ang tumitibay sa kanyang isipan. Kinabukasan, mabubunyag ang lahat. At sa araw na iyon, hindi na mansion ang magdidikta kung sino ang makapangyarihan, kundi ang katotohanang matagal nang kinubli ng mga taong nalunod sa luho. Bago tayo dumako sa susunod na napakahalagang yugto ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang muling mag-iwan ng komento kung anong oras mo ito pinapanood at kung anong nararamdaman mo sa nangyari sa pamilya Vergara. Minsan kasi kapag dumarating na ang sandali ng pagbagsak, doon mo mas nakikilala kung sino ang totoong tao at kung sino ang sanay lang mamuhay sa ibabaw ng luho. Kaya samahan mo ako ngayon sa bahaging hindi na umiikot sa simpleng pagbubunyag, kundi sa mabigat na bunga ng katotohanan, sa unti-unting pagbabago ng ilan at sa bagong landas na bubuksan para kina Leandro at Almira. Nang sumunod na umaga matapos ang matinding pagbubunyag sa Grand Hall ng mansion, hindi agad nag-sink in sa pamilya ni Leandro ang bigat ng nangyari. Para sa kanila, parang isa lamang iyong bangungurap na maaari nilang gisingan. Ngunit para kay Leandro, iyon ang unang araw ng isang bagong kaayusan. Isang buhay na hindi na magpapanggap na maayos ang lahat, gayong matagal nang nabubulok ang ugat ng kanilang tahanan. Tahimik ang buong mansyon nang mag-umpisa ang umagang iyon. Ang dating maingay na hapagkainan na laging puno ng reklamo, tawanan at pagpapakitang yaman ay tila nawalan ng boses. Sa dulo ng mesa, naroon si Almira.
Maagang gumising upang personal na tignan ang almusal ng mga kasambahay. Sa kabilang panig naman ay si Leandro, nakaupo sa kanyang dating pwesto, ngunit mas tahimik kaysa karaniwan. Wala roon sina Doña Severina, Romilo, Crisida, Jethro, Mirel at Silas. Dahil noong gabing iyon din matapos ang pagbubunyag sa utos ni Leandro at sa bisa ng mga dokumentong hawak ni Attorney Benicio Talampas, pinakiusapan silang ilipat muna sa isang maliit ngunit desenteng apartment sa kabilang distrito. Isang samantalang tirahan na sapat para mabuhay, ngunit malayong-malayo sa karangyaan na nakasanayan. Hindi sila tinapon sa kalsada, hindi sila pinabayaan. Ngunit malinaw ang sinabi ni Leandro. Wala ng mansion, wala ng driver, wala ng unlimited cards at lalong wala ng karapatan sa anumang ari-arian na hindi nila pinaghirapan. Sa unang gabi pa lamang sa apartment ay sumabog na agad ang mga reklamo. Ano ba tong lugar na to? Inis na sabi ni Crisida habang tinitingnan ang makipot na kusina. Parang hindi ako makahinga. Masikip, dagdag ni Mirel habang nakabusangot. At ang init! Nasaan ang air purifier? Nasaan ang help? Si Jethro na may abala sa pag-check ng kanyang phone pero wala na ang dating kumpiyansa sa mukha niya. Hindi gumagana ang card ko. Na-decline sa gas station. Paano nangyari yon? Singhal ni Romulo. Sa isang sulok, tahimik lamang si Silas ngunit halatang balisa. Siya ang bunso ngunit kahit paano ay siya rin ang pinakamabilis maapektuhan sa pagbabago. Hindi siya sanay na walang malaking kwarto, walang gaming console at walang tauhang tatawagin sa bawat maliit na bagay. Si Doña Severina naman ay matigas pa rin ang mukha kahit halatang hindi matanggap ang nangyayari. Magpapalipas lang tayo ng ilang araw dito, sabi nito. Hindi magtatagal at lalamig din ang ulo ni Leandro. Ngunit si Romulo sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ay walang maisagot. Alam niyang hindi simpleng tampo ang ginawa ng huya niya. Legal, pormal, at higit sa lahat, matagal na iyong pinag-isipan. Sa mansyon naman, nagsimula agad si Leandro sa pagsasaayos ng mga bagay na matagal nang napapabayaan dahil sa sobrang ikot ng buhay sa luho ng kanyang pamilya. Pinatawag niya sina Aisela, Mang Serapin, Rogelio, Orly, Belen at Pabling sa maliit na conference room. Hindi na siya nakaupo sa unahan gaya ng isang malayong amo. Sa halip, tumayo siya sa harap nila na tila humihingi ng paumanhin. Alam kong marami kayong tiniis sa bahay na ito at bilang may-ari, kasalanan kong hinayaan kong lumala iyon. Nagkatinginan ng mga tauhan, hindi sila sanay marinig ang ganitong klaseng salita mula sa isang taong tulad ni Leandro kahit mabuti na ito noon pa man. Unang nagsalita si Mang Serapin. Sir, hindi niyo po kailangang akuin lahat. Kailangan, sagot ni Leandro, dahil ako ang nagbigay ng kapangyarihan na ginamit ng iba para mang-api. Napagaba ng tingin si Belen, si Rogelio naman ay tahimik lamang ngunit halatang naantig. Nagpatuloy si Leandro. Simula ngayon, magbabago ang sistema sa bahay na ito. Tataasan ang sweldo ninyo, aayusin ang leave benefits, at gusto kong malinaw, anumang pambabastos kahit galing sa kapamilya ko ay may katapat ng aksyon, hindi na kayo kailangang manahimik. Sa gilid ng mesa, tahimik na numiti si Almira. Noon pa man ay matagal na niyang pinangarap na marinig mula kay Leandro ang mismong paninindigang iyon. Ngunit hindi lamang sa mga tauhan natapos ang pagbabagong nais niyang simulan. Ilang araw matapos ang pagbubunyag, ipinatawag niya si Aisela sa opisina. Nasa harapan nila ang ilang file, proposal papers at listahan ng mga communities na matagal nang nais suportahan ni Almira. Ano po ang gusto ninyong unahin, sir? Tanong ni Aisela. Saglit na tumingin si Leandro sa bintana bago sumagot. Naalala mo ang sinabi ko noon na ang pinakamahalagang natutunan ko sa pedicab ay hindi lang pagod kundi dignidad? Opo. Gusto kong simulan natin ang project para sa mga pedicab drivers. Hindi charity lang. Gusto ko livelihood program, scholarship para sa mga anak nila at health assistance. Ayokong isang kahon lang ng noodles ang ibibigay natin. Gusto ko may mabago sa buhay nila.
Nagliwanag ang mukha ni Almira na noon ay tahimik lamang nakikinig sa sulok sa sofa. Leandro? Tumingin siya rito. Hindi tayo pwedeng huminto sa pagpapalayas lang ng mali. Kailangan may itayo tayong tama. Doon ipinanganak ang plano para sa Karwahe ng Pag-asa program, isang foundation project na tutulong sa mga pedicab drivers, tricycle drivers, delivery workers at iba pang manggagawang madalas maliitin ng lipunan. Hindi iyon pabigla-biglang ideya. Para kay Leandro, iyon ay parang pagbalik sa pinagmulan, isang tahimik ngulit matibay na paraan upang gawing makabuluhan ang sakit na idinulot ng ginawa ng kanyang pamilya. Habang unti-unting umuusog ang programang iyon, sa kabilang banda naman ay nagsisimula ng malasap ng pinangayas niyang kamag-anak ang realidad ng buhay na walang nakaabang na salbabida. Sinubukan ni Romulo na kausapin ang ilang dati niyang kasosyo sa negosyo, umaasa na baka makakuha ng pansamantalang pondo o trabaho. Ngunit dahil kilala na siya sa pagiging arogante at sa paggamit ng pangalan ni Leandro ng walang permiso, isa-isang tumanggi ang mga ito. Sa isang maliit na opisina sa lungsod, hinarap siya ng supervisor na si Arvin Lontok, isang lalaking kilala sa pagiging tuwid at hindi nauuto sa angas. Mr. Romulo Vergara, marami kayong gustong ilagay rito, project consultant, business head, external liaison, pero pagdating sa actual operations, wala kayong konkretong track record. Napahigpit ang panga ni Romulo. I handled major connections. Connections are not work, samblat na sagot ni Arvin. Ang hinahanap namin ay marunong sa trabaho, hindi sa porma. Walang naisagot si Romulo. Noon lang siguro siyang muling nararanasang kausapin, hindi bilang kapatid ng bilyonaryo, kundi bilang isang ordinaryong aplikante na kailangang patunayan ng sarili. Sa apartment, hindi rin naging madali para kay Crisida ang pagbagsak. Sinubukan niyang ibenta ang ilang alahas at bag, ngunit marami sa mga ito ay hindi pala kasing taas ng halaga gaya ng ipinagmamalaki niya noon. Yung iba ay pasalubong lamang ni Leandro. Yung iba ay utang pala sa credit line na nakapangalan din kay Leandro at otomatikong na-freeze. Sa isang bagsakan, nawala sa kanya ang kinikilalang pagkatao niya bilang sosyal na babae. Si Mirel naman ay nahirapang tanggapin ang paglipat sa mas simpleng eskwelahan. Doon, hindi epektibo ang kanyang mga branded na kwento dahil hindi na siya ang sentro ng sosyal na mundo. Masaklap pa, unti-unti ring kumalat ang usap-usapan tungkol sa nangyari sa kanilang pamilya. Nararamdaman niya ang hiya na minsan niyang ipinadama sa iba. Isang hapon, umuwi siyang may luha sa mata. Nadadatnan niya si Doña Severina na tahimik sa sala. "Lola," mahina niyang sabi, "pinagtatawanan ako sa school." Hindi agad sumagot ang matanda. "Sabi nila, sanay lang daw ako sa pera ng iba." Nanikip ang mukha ni Doña Severina, ngunit sa unang pagkakataon ay wala itong maisagot na pangontra. Marahil dahil sa kaibuturan ng kanyang isip, alam nitong may bahagi roon na totoo. Habang lumilipas ang mga linggo, lalo namang gumaganda ang takbo ng buhay sa mansyon. Hindi man perpekto, ngulit mas magaan na ang hangin. Mas naririnig na ang tawanan ni Belen at Pabling sa likod bahay. Si Rogelio ay hindi natakot sumita kapag may maling pag-uugali sa gate. Si Orly ay mas gumaan ng mukha dahil wala nang biglaang sigaw sa bawat maliit na aberya. Isang umaga, nadadatnan ni Leandro si Almira sa garden. Kausap ang batang si Tisoy Elcarte, ang isa sa mga tinutulungan nito noon pa mang mga unang taon nila sa foundation work. Bitbit ni Tisoy ang mga school papers at halatang tuwang-tuwa. "Kuya Leandro," sabi ng binata, "top 1 po ako sa class." Napangiti si Leandro at tinapik ito sa balikat. "Magaling! Anong gusto mong maging balang araw?" "Abogado po," sagot ni Tisoy nang walang pag-aalinlangan. "Para matulungan po yung mga taong inaapi kahit wala silang pera." Napatingin si Leandro kay Almira. Pareho silang hindi nagsalita agad. Ngunit sa simpleng sandaling iyon, naramdaman niya na may mas mahalagang bagay pa pala kaysa sa pagkontrol sa sariling pamilya. At iyon ay ang paghubog ng mas maayos na kinabukasan para sa mga taong karapat-dapat. Sa gitna ng mga pagbabagong ito, isang bagong suliranin ang biglang sumulpot. Isang linggo matapos ilunsad ng paunang pribado ang Karwahe ng Pag-asa program, tumawag si Aisela kay Leandro habang nasa opisina siya.
Sir, may problema po. Ano yon? May lumapit pong reporter sa gate ng kumpanya. May hawak siyang claim na may family cruelty scandal raw tayo. At mukhang si Sir Romulo po ang source. Napakuyom si Leandro sa kanyang kamao. Hindi pa rin pala tapos si Romulo. Nang hapon ding iyon, hinarap niya sa opisina ang mamahayaga na Noemi Lagrada. Matapang ang mukha nito, ngulit halatang sanay magsiyasat kaysa maniwala agad sa chismis. Mr. Vergara, may impormasyon akong natanggap na pinalayas niyo raw ang sarili niyong ina at pamilya ng walang awa. Gusto kong marinig ang panig niyo. Tahimik si Leandro. Pagkatapos, ay tumingin siya kay Aisela na agad nag-abot ng tablet. Nandun ang video recordings, audio clips, financial documents, at mga testimonya ng ilang tauhan, lahat legal na inipon ni Attorney Benicio. Ilang minuto iyong pinaod ni Noemi. Habang tumatagal, kitang-kita sa mukha nito ang pagbabagong emosyon, mula sa pagdududa, naging pagkabigla, sa kaunti-unting pagkadismaya sa totoong ugat ng kwento. Nang natapos, ibinaba niya ang tablet at tahimik na nagsalita. Hindi pala kayo ang kontrabida rito. Hindi ko kailangan ng simpatsya. Ang gusto ko lang ay huwag gawing kasinungalingan ang isang bagay na matagal kong tiniis. Tumanggo si Noemi. Makakaasa kayo. Isusulat ko ang totoo. Pag-alis ng reporter, lumapit si Almira kay Leandro at marahang hinawakan ng kamay nito. Napapagod ka na ba? Tanong nito. Napangiti si Leandro, ngunit may bigat pa rin. Oo, pero sa unang pagkakataon, pakiramdam ko may direksyon na ang pagod ko. At hindi na tayo babalik sa dati. Malumanday na sabi ni Almira. Tumingin siya sa asawa at tumanggo. Hindi na. Dahil ang nangyari sa mansion ay hindi na lamang kwento ng isang bilyonaryong nagpanggap na pedicab driver para subukin ang pamilya niya. Tapos na ang bahaging iyon. Lumampas na roon ang buhay nilang lahat. Ngayon, ang tunay na laban ay kung paano bubuo ng mas maayos na tahanan mula sa nawasak na ilusyon, kung paano hahayaang malasap ng mayayabang ang realidad, at kung paano gagamitin ang sakit ng nakaraan upang magbukas ng bagong landas para sa mga taong tunay na may puso. At sa bawat araw na lumilipas, habang mas umaayos ang buhay sa mansion at mas humihirap ang mga dating nalunod sa luho, unti-unting nahuhubog ang mas mabigat ngunit mas makatarungang katotohanan. Na minsan, kailangan munang mawala ang lahat ng hindi mo pinaghirapan bago mo maintindihan ang tunay na halaga ng tao, tahanan at dangal. Bago natin tuluyang tapusin ang ating istorya, gusto ko munang i-comment mo kung anong oras mo ito pinapanood at kung ano ang pinakamatinding aral na tumatak sa iyo sa buhay ni Leandro at Almira. May mga kwento kasi na hindi lang basta dumadaan sa pandinig. May mga kwentong nananatili sa puso dahil ipinapakita nito na ang kayamanan, kahit gaano kalaki, ay kayang maubos. Pero ang mabuting pagkatao kapag tunay, lalo lamang tumitibay sa pagdaan ng panahon. Kaya samahan mo ako sa pinakahuling yugto ng ating istorya, ang bahaging hindi na lamang tungkol sa parusa, kundi sa pagbabago, pananagutan, at sa wakas na hindi nakabitin, kundi tunay na may saysay. Lumipas na ang halos 2 taon mula nang palayasin ni Leandro Vergara ang kanyang pamilya sa mansion. Sa loob ng panahong iyon, marami nang nagbago. Ang mansion na dati punong-puno ng yabang, sigawan at pagpapataasan ng ihi ay naging mas tahimik, mas maaliwalas at mas may dignidad. Ang dating Grand Hall na madalas pagdarausan ng mga sosyal na handaan ni Cresida ay naging venue ng seminars para sa Karwahe ng Pag-asa program. Ang malawak na bakuran na dati paradahan lamang ng mamahaling sasakyan ay naging lugar ng maliit na livelihood fairs, scholarship ceremonies, at mga simpleng pagtitipon ng mga pamilyang natulungan ni Leandro at Almira. Lalong lumago ang foundation. Dahil sa sipag ni Gisela at sa taos-pusong pamumuno ni Almira, hindi lamang pedicab drivers ang natulungan nila, kundi maging mga byuda,
delivery riders, maliliit na mekaniko at mga kabataang gustong mag-aral pero walang sapat na pantustos. Si Tisoy Elcarte na minsang batang mahiyain lamang na umaasa sa tulong ni Almira ay isa na ngayong pre-law student na may matayog na pangarap. Si Mang Utep ay nakapagpatayo na ng maliit na vulcanizing shop. Si Aling Susing ay may sariling karinderya. At si Basto, ang mekanikong tinulungan nila noon, ay isa ng trainer sa technical workshop na itinayo ng foundation. Ngulit habang mas umaayos ang buhay ng maraming ordinaryong tao, may isa namang mas mabigat na pagsubok na dahan-dahang lumapit sa pamilya ni Leandro. Isang umaga ng Setyembre, habang abala si Almira sa pag-aayos ng mga dokumento para sa bagong batch ng scholars, dumating si Yesela sa veranda na may bit-bit na cellphone at halatang nag-aalangan. "Ma'am Almira," mahinang sabi nito. Tumawag po si Mila Dangkalan. Si Mila Dangkalan ang landlady ng apartment kung saan pansamantalang tumira noon ang pamilya ni Doña Severina. Sa paglipas ng mga buwan, kahit papaano ay naging pamilyar na siya kina Leandro at Almira dahil sa ilang beses na rin silang tinawagan tungkol sa mga problemang pinansyal ng pinalayasan. "Bakit?" tanong ni Almira. "Si Doña Severina raw po, isinugod sa ospital kagabi." Napatigil si Almira. "Anong nangyari?" "Humina raw habang naglalaba, bigla raw nahilo at nawala ng malay." Maya-maya lamang ay bumaba si Leandro mula sa study at agad napansin ang mabigat na mukha ng kanyang asawa. "Ano iyon?" Tumingin si Almira sa kanya. "Ang mama mo, nasa ospital." Saglit na natigil si Leandro. Sa dami ng nangyari sa nakalilipas na 2 taon, maraming beses niyang pinigilang lumambot agad sa pamilya. Hindi dahil wala na siyang pakialam sa kanila, kundi dahil alam niyang kung palagi niyang silang sasagipin sa sandaling nahihirapan, walang tunay na pagbabago ang mangyayari. Ngunit sa kabila ng galit, sakit at pagkadismaya, ina pa rin siya ni Doña Severina. Hindi na siya nagsalita pa. Kinuha lamang niya ang susi ng sasakyan at tumingin kay Almira. "Sasamahan mo ako?" Mahinang tumanggo si Almira. Pagdating nila sa ospital, nadatnan nila sa labas ng silid sina Romulo, Cresida, Mirel, Jethro at Silas. Wala na sa mga mukha ng mga ito ang dating kapal ng make-up, pikas ng yabang at kintab ng komportableng buhay. Payat si Cresida, halatang pagod. Si Romulo ay may bahagyang uba na sa gilid ng hubok. Si Mirel ay hindi na nakabranded na bag. Simpleng tote bag na lamang ang dala. Si Jethro ay mukhang galing sa trabaho, pawisan at nakapono lamang. At si Silas na minsang laging may hawak na cellphone para manlait ng iba, ay tahimik na nakaupo at nakatungo. Paglapit na Leandro at Almira, napatayo agad si Romulo. Halatang nahihiya ito, ngunit pinilit pa ring maging matatag. "Kuya," Mahinang sabi niya. Tumanggo lamang si Leandro. "Anong sabi ng doktor?" "High blood daw. Napabayaan ng maintenance. Tapos sobrang napagod," sagot ni Romulo, hindi makatingin ng diretsyo. Hindi nagkomento si Leandro, ngunit sa likod ng kanyang katahimikan may mabigat na halo ng awa at kirot. Naaalala niya kung paano dati hindi man lang mahahawakan ng kanyang ina ang sariling tasa ng tsaa ng walang kasambahay. Ngayon, bumagsak ito sa paglalaban ng sariling damit. Makalipas ang ilang minuto, pinayagan silang pumasok sa silid. Nakahiga si Doña Severina, maputla at mahina. Malayo ito sa dating mahigpit ang postura, matalim ang tingin, at sanay utusan ng lahat. Nang makita nito si Leandro, bahagya itong napaluha. "Anak," mahinang sabi ng matanda. Tumayo lamang si Leandro sa tabi ng kama, hindi siya agad nakalapit. Si Almira ang unang lumapit at inayos ang kumot ng biyenan. "Kumusta po ang pakiramdam ninyo?" Napatingin si Doña Severina kay Almira at doon tila tuluyang nabasag ang natitirang kapal ng kanyang mukha. Ikaw pa rin ang unang nag-aayos sa akin." Tahimik si Almira, hindi siya ngumiti ng malaki,
Hindi rin siya nagsalita ng patama. Isang simpleng kabutihan lamang ang ibinigay niya, ang kabutihang kahit kailan ay hindi nawala sa kanya. Nang makalabas si Almira upang kausapin ng doktor, nag-iwan iyon ng ilang minutong mag-ina lamang sina Doña Severina at Leandro sa silid. "Anak," muling sabi ng matanda, nanginginig ang boses. "Alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa iyo." Tahimik pa rin si Leandro. "Pero pagod na ako. Hindi sa hirap lang ng buhay, kundi sa bigat ng hiya. Akala ko nung una kaya kitang tiisin. Akala ko kaya kong panindigan na ako ang tama. Pero habang nagtatagal, mas nakikita ko kung gaano ako kasama." Napatitig si Leandro sa kanyang ina. Sa buong buhay niya, ngayon lang niya narinig itong magsalita ng ganoon kababa. "Alam mo bang minsan, kapag may dumarating na matandang naglalako sa tapat ng apartment, naaalala ko ang lalaking pimalayas namin sa mansyon. At doon ko naiisip, ikaw pala iyon. Ikaw pala ang anak kong pinakain ko ng yabang at pagkakait ng awa." Nanikip ang dibdib ni Leandro. Hindi pa rin siya agad sumagot. Ngunit nang makita niyang umiiyak na ang kanyang ina sa kama, naramdaman niya na may bahagi sa kanyang matagal nang naghihintay sa sandaling ito. Hindi ang makita itong nadurog, kundi ang marinig dito ang katotohanang matagal na nitong itinatanggi. Nang makalabas siya ng silid, nadatnan niyang kausap ni Almira ang doktor. Saglit silang nag-usap tungkol sa mga kailangang gamot at pahinga. Walang pag-aalinlangan, agad na sinabi ni Leandro na siya na ang sasagot sa pagpapagamot nito. Napalingon si Romulo. "Kuya, pagkatapos ng lahat, tutulungan mo pa rin si Mama?" Tumingin si Leandro sa kapatid. "Hindi ko siya pinaparusahan para mamatay sa kahirapan. Pinarusahan ko kayo para matutong mabuhay ng may hiya." Napayuko si Romulo. Hindi doon natapos ang araw na iyon. Sa halip, iyon ang naging simula ng pinakahuling yugto ng pagbabago sa kanilang pamilya. Matapos makalabas ng ospital si Doña Severina, hindi sila agad ibinalik ni Leandro sa mansyon. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang tulong sa medikal na gastusin nito, ngunit malinaw ang kondisyon. Walang babalik sa dating luho. Kung gusto nilang unti-unting maibalik ang tiwala niya, kailangan nilang patunayan sa gawa, hindi sa luha o salita lamang. Doon nagsimula ang isang bagong kaayusan. Sa mungkahi ni Almira, inimbitahan nila ang pamilya na tumulong sa foundation, hindi bilang mga espesyal na bisita, kundi bilang mga ordinaryong volunteer at trainees. Si Doña Severina ay pinaupo sa sewing room, kung saan tinuturuan ng mga byuda at senior citizens na gumawa ng eco bags at simpleng tela products. Sa una ay halatang hinihiya ito, lalo na't ang mga kasama niya ay mga babaeng dating malamang hindi man lang papansinin. Ngulit makalipas ang mga linggo, unti-unti itong natutong makinig, pagsalamatan at tumahimik. Si Crisida naman ay ipinalagay ni Almira sa maliit na selling booth ng livelihood products. Hindi na ito nakaupo para lang magbilang ng pera. Kailangan nitong magbenta, mag-ayos ng stocks at kausapin ng maayos ang customers. Sa una ay ilang beses itong napahiya dahil may bumibili na mas marunong pa sa kanya sa produkto. Ngulit kalaunan ay natuto rin itong ngumiti ng hindi pilit at humarap sa tao ng hindi matapobre. Si Romulo naman ay pinahawakan ni Leandro sa field inspections ng ilang small housing units para sa mga drivers na beneficiaryo ng foundation. Sa ilalim ng init ng araw, sa putik at sa aktwal na pakikitungo sa mga trabahador, doon niya unti-unting nakita kung gaano kabigat ang trabahong dating pinagmamalaki niyang kaya raw niyang pamalahan mula sa air-conditioned na opisina. Ang higit na ikinagulat ni Leandro at Almira ay ang pagbabago ng mga pamangkin. Si Mirel na dating takot madumihan ng kamay ay natutong tumulong sa community kitchen. Isang beses pa ngang nakita ni Almira na ito mismo ang naghuhugas ng kaldero matapos ang feeding program. Si Jethro naman na dating mapangmata sa mga pasahero at driver ay naging masipag sa inventory at logistics ng foundation deliveries. At si Silas na dating video ng kahihiyan ng iba ang gustong gawing content ay naging taga-dokumento ng outreach programs.
Ngunit ngayon, hindi para mang-insulto, kundi para ikwento ang laban ng mga taong pilit bumabangon sa hirap. Isang hapon habang may outreach program sa isang komunidad ng mga pedicab drivers, may dumating na isang matandang lalaki, pawisan, maputla at gutom. Lumapit ito sa registration table at nahihiyang sumabi, "May makakain pa ba? Galing ta ako sa pasada." Bago pa man makatayo si Elmira, naunahan na siya ni Jethro, Mirel at Silas. "Lolo, dito po kayo sa lilim," sabi ni Jethro habang inaalalaya ng matanda sa silya. "Kuha po ako ng tubig," sabi ni Mirel, mabilis na tumakbo sa mesa. "Ako na po sa pagkain," dagdag ni Silas, at siya mismo ang nag-abot ng packed meal. Napatigil si Leandro sa kinatatayuan niya. Wala ni isa sa tatlong iyon ang nakapansin kaagad sa kanya. Abala sila sa pagtulong, walang pandidiri, walang biro, walang pangmamaliit. Nang makita iyon ni Leandro, may kung anong mabigat na bahagi ng kanyang puso ang unti-unting gumaan. Lumapit si Almira sa kanyang tabi. "Nakikita mo?" Tumanggo si Leandro, bahagyang namumuo ang luha sa gilid ng kanyang mata. "Oo." Hindi man lahat agad, malumanay na sabi ni Almira, pero may tunay na nagbago. Sa mga sumunod na buwan, lalo pang tumatag ang ugnayan ng pamilya, hindi sa dating anyo nitong nakasandal sa pera, kundi sa bagong anyong dumaan sa hiya, hirap at pagkatuto. Hindi ibinalik ni Leandro ang dating mga credit line, kotse o luho, ngunit unti-unti niyang ibinalik ang isang bagay na mas mahalaga, ang limitadong pagtitiwala, ang pagkakataong bumawi, at ang pag-asang hindi pa huli ang lahat para magbago. Makalipas ang isa pang taon, isang mahalagang pagtitipon ang ginanap sa bakuran ng mansyon. Hindi na iyon para sa sosyal na pagpapakitang yaman. Ang okasyon ay ang 5 anibersaryo ng Karuwahe ng Pag-asa program at ang pagpapasinaya ng bagong training center na ipinangalanan ni Leandro at Almira kina Tomas at Isabel Vergara. Mga magulang na unang nagturo kay Leandro ng dangal, sipag at kababaang loob. Dumaluluo ng mga scholars, drivers, volunteers, mga tauhan ng mansyon at maging ang pamilya niyang dati niyang pinalayas. Naroon si Doña Severina, mas mapayapa na ang mukha at hindi na matalim ang mga mata. Naroon si Romulo, na ngayoy simple na ang suot at marunong nang makinig sa iba. Naroon si Cresida, hindi na mapagmalaki, kundi tahimik na tumutulong sa registration booth. Naroon sina Jethro, Mirel at Silas, abalang tumatakbo kung saan kailangan. Sa gitna ng programa, tinawag si Tisoy Elcarte sa entablado. Bit-bit nito ang balitang nakapasa siya sa law school entrance exam at magsisimula na bilang scholar ng foundation. "Kuya Leandro, Ate Almira," sabi ni Tisoy habang nanginginig ang luha. "Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang pangarap lang ang lahat ng ito. Pero dahil tinuruan nyo kaming huwag ikahiya ang pinagmulan at huwag maliitin ang tao, gusto ko pong ipangako na balang araw, ako naman ang tutulong sa mga naiapi." Malakas ang palakpakan. Napatingin si Leandro sa paligid. Nandoon sina Belen, Orly, Pabling, Rogelio, Mang Serapin, Isela at napakarami pang taong naging bahagi ng pagbabagong iyon. Sa malayo, nakita rin niya ang kanyang ina na tahimik na umiiyak habang pinapanood ang programa. At ang kanyang kapatid na si Romulo na ngayoy hindi na nagmamalaki kundi simpleng nakaupo at nakikinig. Doon niya napagtanto na ang pinakamalaking tagumpay hindi ang mapaluhod ang mamataong ng api sa kanya, kundi ang makita silang matutong tumayo ng marangal pagkatapos humarap sa sarili nilang kahinaan. Sa pagtatapos ng gabi, habang unti-unting humuhupa ang kasiyahan sa bakuran, lumapit si Almira at hinawakan ng kamay ni Leandro. "Tahimik ka," sabi nito. Napangiti si Leandro habang nakatingin sa mga ilaw na nakasabit sa hardin. "Iniisip ko lang, dati akala ko, ang mansyon na to ang sukatan ng tagumpay ko." "At ngayon?" tanong ni Almira. Tumingin siya sa asawa. "Ngayon alam ko na, ang tunay na yaman pala ay ang kakayahang ituwid ang mali nang hindi nawawala ang puso.
ang magparusa ng may hustisya at ang magbigay ng pangalawang pagkakataon sa mga taong handang magbago. Mas humigpit ang hawak ni Almira sa kanyang kamay. Sa gabing iyon, walang naiwang tanong, walang nakabiting kapalaran. Ang pamilyang minsang nalunod sa luho ay natutong mamuhay ng may hiya. Ang mansyon na dating pugad ng yabang ay naging tahanan ng pag-asa. At ang bilyonaryong minsang nagpanggap na pedicab driver para subukin ang kanyang pamilya ay tuluyang napatunayan na hindi pera ang sukatan ng tao, kundi ang paraan nito ng pagtrato sa kapwa, lalo na sa mga walang maiaalok na kapalit. At sa wakas, sa ilalim ng tahimik na ilaw ng gabi at sa piling ng mga taong dumaan sa pagbagsak, pagluha at pagbabago, natagpuan ni Leandro Vergara ang isang uri ng tagumpay na hindi kayang bilhin ng kahit gaano karaming yaman. Ang magkaroon ng pamilyang marunong ng yumuko, magpasalamat at mamuhay ng may tunay na dangal.